May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, tawagin mo na lang akong Conrad ng Pasig City. Kasalukuyan akong single at nagtatrabaho bilang isang motorcycle taxi rider. Sumulat ako para ikwento ang story ng pag-ibig ko. Nakakahiya nga kasi baka hindi naman ito gaanong kalaliman. Pero gusto ko lang kunin ang opinyon mo at ang opinyon ni Pretty Boy. Dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Narito ang aking confession. Tungkol ito sa babaeng nagustuhan ko. Itago natin siya sa pangalang Jane. Nakilala ko si Jane nung minsan na naibook niya ako para ihatid siya sa kanyang pupuntahan. Nagustuhan daw niya ang paraan ko sa pagmamaneho. Kaya naman kinontrata niya ako na maghatid sa kanya araw-araw. Payag naman ako dahil sigurado na ako sa aking kikitain. Bonus pa yung may magandang babae akong hinahatid araw-araw. Tuwing gabi ang pasok ni Jane sa kanyang trabaho. Hindi ko alam kung ano talaga ang work niya. Akala ko nga BPO ang company niya dahil lagi siyang panggabi. Madalas kasi ay nagpapababa lang siya sa may bandang Malate. Pero hindi pa daw doon mismo yung trabaho niya. Ayaw ko naman ma-invade ang kanyang privacy kaya hindi ko na din inalam. Mabait at masarap kausap si Jane. Halos yata lahat ng tungkol sa buhay niya naikwento na niya habang kami ay nasa biyahe. Dati pala siyang nakatira sa probinsya at sinubukang magpunta ng Manila para kumita ng mas malaki. Wala daw kasing pagkakakitaan sa probinsya nila. Dahil naging close kami nagustuhan ko si Jane. Ito ang problema ko, DJ Main and Pretty Boy. Hindi ko kayang magtapat sa kanya dahil mababa ang self-esteem ko at hindi din naman ako kapugian. Kaya mas minabuti ko na lang na itago ang nararamdaman ko at manatili na lang na MC rider na tagahatid niya. Isang araw habang nakatambay ako, nilapitan ako ng kaibigan kong MC taxi rider din. Gusto niya sana akong yayain na magpamasahe sa isang spa. Masarap daw magpamasahe doon at magaganda pa yung mga masahista. Na-curious din naman ako. Kaya pumayag ako. Tinanong ko kung saan banda. Ang sabi niya sa may Malate daw. Kaya naman pumayag ako at naglaan ng konting budget para dito. Sinigurado ng kaibigan ko na magiging masaya daw ang paglabas ko ng spa. Kinagabihan ay nagpunta na kami ng kaibigan ko. Medyo madilim. Papasok ng spa. At may mga babaeng nakatambay sa may lobby. Doon ko na-realize na espakol pala itong papasukan namin. Pero itinuloy ko pa din ang plano at nag-book ako ng masahistang babae. Tinanong ako nung nasa counter kung gusto ko bang mag-avail ng extra service. Pumayag naman ako dahil gusto ko din itong ma-experience. Agad akong naghubad pagpasok sa kwarto. Ilang sandali pa lamang pumasok na rin ang masahistang naka-assign sa akin at tinanong kung handa na ba ako. Parang pamilyar ang boses niya. Laking gulat ko nang makita ako kung sino siya. Si Jane pala, ang babaeng masahista. Nagulat din si Jane nang makita ako. Nakita ko sa mata niya ang takot at hiya dahil sa katotohanang nalaman ko. Pero nilapitan ko pa din siya at sinabing, "Trabaho ko lang ito, Conrad, at professional pa din naman ako.
ibibigay ko ang serbisyo ko para sa'yo. Katulad kung paano mo ako siniserbisyohan kapag hinahatid mo ako. Para masulit mo ang bayad mo. Hindi na ako nakapagsalita, DJ Min. Pumayag na lang ako sa gusto niyang mangyari. Minasahin niya ang likod ko. Parang may kuryente ang bawat hakod ng mga kamay niya. Maya-maya pa, ay may naramdaman akong malambot na dumampi sa likuran ko. Dibdib pala ni Jane ang ginagamit niyang pangmasahe sa akin. Pagkatapos ay pinaharap niya ako at pinaglaruan niya ang sundalo ko. Sinubo niya ito at sinipsip na mga halong kikil. Hanggang sa maramdaman ko na parang lalabasan na ako. Bigla siyang bumulong sa akin. Hindi ko ito kadalasang ginagawa. Pero dahil special ka sa akin, lulunukin ko ang katas mo. Binilisan niya ang pagsipsip sa alaga ko hanggang sa sumabog ako. Walang nasayang dahil nilunok niya lahat, DJ Min. Nakaraos ako pero tahimik lang kami sa loob ng kwarto. Maya-maya pa ay nagsalita na si Jane. Tapos na po, sir, ang service. Ano po ang gusto niyong paglabas? Coffee or tea? Hindi ko alam kung anong isasagot ko, kaya nagbihis na lang ako at umuwi. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message kay Jane. Nagtatanong siya kung pwede ko pa daw siyang ihatid. Medyo nagdadalawang isip ako nung time na to, DJ Min. Kasi parang nadismaya ako kay Jane dahil buong akala ko desente ang trabaho niya. Narito ang tanong ko. Gusto ko pa din talaga si Jane. Pero parang hindi ko tanggap ang uri ng trabaho niya. Itutuloy ko pa ba ang paghatid sa kanya? Ipagtatapat ko din ba na may nararamdaman ako? Bakit kaya nilunok ang katas ko? May ibig sabihin din po ba yun? Gusto ko lang malaman ang opinyon mo dito sa problema ko. Payuhan niyo naman po ako. Maraming salamat po. From Conrad of Pasig City. Itutuloy ko pa po ba ang paghahatid ko sa kanya? Ipagtatapat ko din ba na may nararamdaman ako? Bakit kaya niya nilunok ang katas ko? May ibig sabihin din po ba yun? Kaya naman eto na, papaunahin natin. Oy. Si Pretty Boy. Gusto ko yung nauuna siya. Gusto mo bang mauna talaga ako? Oo, kasi special ka sa akin. Kaya Ganun yun. pinapauna, no? Oo. Although masaya yung sabay, kasabay, yung parehong kasabay. Pero ito, unahan ko na. Oo, unahan mo na. Kasi Sige. kayang-kaya ko pa naman eh. Ayan, kaya ko pa sana naman. all. Kaya talaga. Kaya ko pa naman kahit nauna pa ako. Ayan, kaya. Iba talaga, Kaya matibay. Talaga ang Pretty Boy. Matibay. Kaya ko maghintay sa'yo. Ayan na, Charot. sana Ito na. all. Kaya naman kay Conrad. Ito, Conrad, ha. Sa tanong, uunahin ko tong yung exciting part. Gusto ko unahin to yung bakit niya nilunok ang katas ko. O, yan katanungan mo, di ba? So, Conrad, for me, sa nangyayari kasi, para sa akin, part lang po yan ng serbisyo o ng serbisyo na binabayaran. So, for me, hindi garantiya ang emosyon. So, sa ganitong mga trabaho kasi, hinihiwalay ng karamihan ang emosyon sa ginagawa nila para mabuhay. Yan, Conrad, ha. Remember, hindi lahat ng intimacy ay konektado sa damdamin. May mga ganyan na pangyayari sa buhay mo na nagkaroon ka ng intimate dun sa isang tao pero walang ibig sabihin, wala kang damdamin, walang nararamdaman. Basta yun lang yun. For the sake of matapos lang, for the sake of yung pantasya mo, sa kanya talagang ano ba tawag nito? Nagkakaroon ng katuparan, 'di ba, sa inyong dalawa. And syempre minsan kasi, Conrad, ang akala nating may ibig sabihin, part lang pala yan sa trabaho o part lang yan sa diskarte niya. Kaya bago ka umasa, ask yourself muna, handa ba akong tanggapin ang katotohanan kahit na masakit? Aray, diba?
Ayan yun. Sa part na itutuloy mo ba ang paghatid sa kanya, bakit hindi? Pera yun. Di ba? Kasi hindi mo naman sinasabi na nilibre mo yung paghatid sa kanya. So, hanap buhay din yun. Tuloy mo pa rin. Di ba? Kung baga, manindigan ka na. Yung kung baga, nandun yung sa mga lalaki yung pagiging sports-minded natin. Sports lang. Okay, di ba? Huwag mo munang pairalin yung mga nararamdaman, di ba? So, ganito, Conrad, advice ko muna sa inyo. No? Sa tanong na ipagtatapat o itutuloy mo pa ba rin ba ang nararamdaman mo sa kanya? Una, kasi magbibigay lang muna ako ng linawagan. Linawin ko muna. Hindi kabawasan ng value ng isang babae o halaga ng isang babae dahil sa trabaho niya. Mamasahista man yan o kung ano ba ang nagiging trabaho o ginagawa niya. Tao pa rin yan, Conrad. Remember, tao pa rin yan, may pangarap at syempre may pinagdaanan yan. Ito mga punto. Unawain mo muna ang sarili mo baka before ka mag-decide. 'Di ba? Search muna before ka mag-decide. Before mo i-continue or i-stop, tanungin mo sarili mo, ano ba talaga ang naramdaman ko? O ano ba talaga ang naramdaman mo? Love ba yan, Conrad, or paghanga lang dahil maganda siya, dahil sexy siya, o di kaya masarap tingnan. Di ba? May pagkakataong ganyan, di ba? So, number 2, Conrad, handa ka bang i-accept or tanggapin siya bilang buo? O tanggap mo ba kung ano siya at sino siya? Kaya mo bang igalang o irespeto siya kahit alam mo na ang work niya o anong klaseng trabahong meron siya? Pero kung ganito, kung nahihiya ka or natatakot kang mahusgahan ng mga tao at hindi mo siyang kayang panindigan, might as well huwag mo nang ituloy. Huwag mo na siyang i-pursue. Kasi mahirap din, Conrad, na paasahin mo yung isang tao. 'Di ba? Huwag nating paasahin yung isang tao. Kaya kung gusto mo pa rin siya, kung gusto mo pa rin siya in spite of everything, in spite of who she was, kung sino siya at ano man siya, huwag mo nang ilihim, huwag mo nang itago. Sabihin mo na, palabas mo na yan. Mas masarap kasing makalabas, DJ Maine. No? Basta dapat ganito, malinis at malinaw ang intensyon mo. Diba? I-respect mo pa rin. At saka ito, kung papasok ka man sa buhay niya, Conrad, make sure na hindi ka makadagdag ng sugat na dinaranas na sa buhay. Kasi alam ko, naniniwala ako na may malalim siyang reason kung bakit siya napunta sa trabahong yan. Lahat naman yan. Hindi yan basta-basta na decide ka lang na itong trabaho pipiliin ko. Hindi eh. May reason yan eh. No? So, ito lang masasabi ko, Conrad. So, minsan kasi ang tanong, kung itutuloy mo. Ang tanong, hindi kung itutuloy mo, kundi kung kaya mo bang manindigan. No? Dahil ang true love o totoong pagmamahal, hindi magpapatinag kung ano ang trabaho at ito'y nasusukat sa respeto at paninindigan mo at totoong pagmamahal at pag-ibig mo sa kanya. Totoo yan. Yan ay galing kay Pretty Boy para kay Conrad. Ako naman, tungkol naman sa self-esteem mo, Conrad, wag mong maliitin ang sarili mo. Kasi hindi naman sukatan ng pagkataong itsura, di ba? Kung anong trabaho meron ka, di ba? Araw-araw kang kumakayaw, dapat maging proud ka kasi marangal yung tatrabahuhan mong hanap buhay. At may malasakit ka sa kapwa mo tulad ng pinapakita mo dito kay Jane. At hindi lahat ng lalaki may ganyang puso. Mapunta naman tayo kay Jane, sa babaeng gusto mo. Ang trabaho ni Jane ay trabaho niya. Hindi ito magde-define ng pagkatao niya. Maraming gumagawa ng desisyon para mabuhay, para kumita, para makatulong sa pamilya nila. At hindi lahat ng choice ay madali, ha? At hindi lahat ng choice ay proud tayong ikuwento. Tulad nga ng sinabi ni Pretty Boy, lahat yan may reason yan. At ngayon, balik naman tayo sa inyong dalawa. Ang totoong tanong dito ay hindi ko anong trabaho niya, di ba? Kung kaya mo ba siyang tanggapin ng buong buo. Kasi kung ipagpapatuloy mo ang paghahatid mo sa kanya, pero ikaw may hiya, may galit ka o panghusga sa loob para sa kanya, pareho lang kayong masasaktan sa dulo kung ipupush mo yan. At walang relasyon na tumatagal ng puno ng duda at hindi pagtanggap. 'Di ba? Lahat naman ng tao lahat may flaws, lahat may pagkakamali, lahat tayo may desisyon sa buhay na hindi naman natin ginusto pero kailangan at yun talaga yung makakaraos sa atin sa hirap. So doon malalaman kung gaano mo ba kamahal ang isang tao pag tinanggap mo siya ng buong buo. At tungkol naman sa pagtatapat ng nararamdaman mo, for me kung ako yung
nasa sitwasyon mo, wag muna. 'Di ba? Hindi naman dahil duwag ka, hindi naman dahil torpe ka, kundi dahil hindi ka pa malinaw dun sa sarili mo, 'di ba? Aminin mo muna sa sarili mo kung hanggang saan ka lang. Kung gusto mo ba siya bilang tao o yung gusto mo lang kasi may chemistry kayo, may connection kayo. Kasi kung yun yung yun yung reason mo, parang ang babaw naman nun, di ba? Mas maganda pa rin yung kaya mong mahalin yung buong pagkatao ng isang tao, hindi lang yung bahagi na komportable ka. Hindi lang yung bahagi na kung ano lang gusto mo sa kanya, di ba? At doon naman sa tanong mo kung bakit niya ginawa niya, yung paglunok ng katas mo. Wag mo nang hanapan ng malalim na kahulugan, 'di ba? Minsan kasi, yun nga sabi din ni Pretty Boy kanina, trabaho nila yun eh. Nakasanayan niya na yun. Kumbaga, habitual na. At minsan, paraan lang yun para matapos ang isang sitwasyon na very awkward. At hindi lahat ng lambing ay may kasamang pangako. At hindi lahat ng special moment ay pwede na nating matawag na simula na ng relationship o relasyon. At kung ako naman ang tatanungin mo, Conrad, kung hindi mo kayang tanggapin ang mundo niya, umatras ka na lang ng maayos. At walang masama doon dahil standards mo yan. Kasi mas masakit kung pagpapatuloy mo ito. Pero araw-araw mo siyang huhusgahan. Pero kung pipiliin mo magpatuloy at i-pursue si Jane, o kaya pwede mong ipagpatuloy bilang paghahatid sa kanya, yung ginagawa mong service, o bilang kaibigan, dapat malinaw. May respeto at walang halong kahit anong ilusyon, kundi professional lang kasi work mo yun di ba? At minsan ang pagmamahal, hindi yan nasusukat sa kung gaano natin kagusto ang isang tao, kundi sa kung gaano natin siya kayang tanggapin kahit hindi suwak sa ideal natin. At kung hindi mo kaya talaga, okay lang. At hindi ka masamang tao dyan. Ibig sabihin lang, alam mo yung hangganan na kaya mong ibigay at kaya mong tanggapin sa isang tao. Kasi hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. At hindi lahat ng dumadaan sa buhay natin ay meant to stay. Yung iba dadaan lang para turuan tayo. At tungkol naman sa pag-unawa, pagtanggap at respeto, yan dapat yung maging foundation mo sa isang tao, lalo na dun sa taong gusto mo at gusto mong i-pursue at siya'y nakikita mo in the future. At to Conrad, hindi ka mahina. Nagkataon lang na ikaw ay nagmahal sa sitwasyong hindi ganon kalinaw para sa'yo. At sa mga ganitong pagkakataon, mas mahalagang piliin mo yung peace of mind ng isip mo kaysa sa pansamantalang kilig lang. Kasi sometimes the hardest part of loving someone is accepting the life they live when you are not around. Kasi totoo naman yun, Pretty Boy Hindi grabe. naman True. trabaho ng isang tao ang magdi-define sa pagkatao niya. Yes. 'Di ba? Tama May yung mga vision desisyon na tayong ginagawa sa buhay because we have our reason. Yes, Malay we ba have to. natin? Si Jane, mayroon pala siyang magulang na may sakit na kailangan niyang i-survive sa araw-araw, sa mga gastos, 'di ba? Kaya tama yung sinabi mo na trabaho lang 'yon. Correct. At pag mahal mo naman talaga ang isang tao, kaya mo tanggapin Oo, tama. At kung gusto mo maging better person siya, tutulungan mo siya. Hindi huhusgahan mo siya. Magsumikap siya. Kasi, True. di ba, I-encourage mo siya na Correct. magbago, Correct. na ayusin yung buhay niya na ngayon na ang daming trabahong pwedeng pasukin. 'Di ba? Ang dami social media, pwede mong gamitin 'yan. Maging live seller ka, pwede. Pwede, lahat 'Di ba? pwede. Kasi pag mahal mo ang isang tao, mas tutulungan mo siyang umangat maging better person kaysa i-judge siya, kaysa husgahan siya. Correct. So, ang ano ko lang din, madagdag ko lang na magsumikap ka muna para sa sarili mo na hanggat masasabi mong kaya mo na siyang iahon doon. Kung gusto mo talaga siyang ihawn, why not? Kung gusto mo talaga siya, kung love mo talaga siya. Oo. Walang pake. Kumbaga, wag mong lakang pake kung ano siya. True. Ang importante ikaw sa sarili mo kasi nabanggit diyan sa story na parang nahiya siyang aaminin dahil nga ganito lang yung trabaho niya. Wag mong langlangin 'yan. Yung Kasi, pagiging MC taxi rider yung niya. pagiging MC taxi rider, ha? Kasi ako, naamin ko, naging MC taxi rider din ako. Pero
Alam niyo ba yung trabaho natin ganyan? Ay, paano makakarating sila sa paroroonan kung wala tayo? True. At sa iisipin natin na binibigyan natin yung serbisyo na yung buong puso. Totoo, iniingatan mo yun? yung pasahero mo eh. Yan, kaya Oo. ito. At lalo na kung taong gusto mo yung pasahero mo. Ay, nako. Ibang ingat yan, doble-doble. Iba yan, di ba? Tapos Totoo. excited ka. Tapos yan lang ang masasabi ko, madagdag ko lang. Magsumikap ka para sa sarili mo muna. Kung naguguluhan ka pa sa ngayon, at saka mo na siya ipurso kung kaya mo na siyang iahon doon. Totoo. At hindi naman pagiging sugar daddy yun, no? Ayun, Choice oo. mo yun. Lahat naman tayo pag nagmamahal tayo, binibigay natin buong buo eh. Pero mali pa rin yung kailangan mo pa rin magtira para sa sarili mo. Ayan, oo. At kung hindi ka pa nga sure talaga, di ba? Kung hindi mo kayang tanggapin yung buong pagkatao niya, Oo. huwag mo munang aminin yung nararamdaman mo. Correct. Kasi baka mamaya yung tao, may nararamdaman din pala sa'yo. Oo. Diba? Tapos Tas pinaasa mo, aasa tapos lang yun. bandang huli, magsisisi ka kasi ito yung trabaho niya. Baka isumbat mo pa yan. Magiging pangit yung foundation ng Wala. relationship Wala ninyo. yan. Oo. Diba? Nakakasakit ka na. Nakakasakit ka na, pinaasa mo pa siya, at hindi mo pala siya talaga kayang tanggapin ng buong buo. Oo, at Diba? hindi kasalanan ang umatras eh. Totoo. Kasi Choice mo yan eh. Oo. May rights ka. Oo, rights diba? mo yan. Kung sino Oo. yung gusto mong makasama. Oo. Ang kailangan mo lang magkaroon ka ng buong loob para yakapin yung pagkatao ng isang taong gusto mo. correct. Tama yan, DJ Maine. Na malinis at malinaw. Kung From the ano very start, talaga, kung nararamdaman mo. Talaga nang nararamdaman mo. Pero sa'yo, importante ba sa'yo yun? Yung kung ano yung trabaho ng isang tao? Ako naman pag nagmamahal ako, kay Berberidad, ibig ko sabihin, wala akong pake. Kung mahal ko siya. Magsumikap ako para, syempre, hindi ko hahayaang doon lang siya Makita forever. mo siyang na ganun, Oo, di ba? oo. At first siguro, kung halimbawa, ganun, halimbawa lang, magkakaroon kami ng relasyon dalawa kasi magmamahal lang kami. Hindi sisikapin kung aangat ako, hindi ko na siya Aalis ko siya Oo, doon. alis kita doon. Ay, sana. Ay, alis mo nga ako dito, pretty Oo, boy. Oo. pag dito, hindi kita alisin dito. Bakit? Hindi na kita makikita. Ay, Hindi na kita grabe. makasama. Oh, diba? Ay, mga diskarte Hindi ko ni na marinig pretty yung, boy. ah, diba? Paano? Hindi ko na marinig yung, Grabe naman yung ganun ano yung boses mo, yung, Nakakatayo na balahibo ba? tumata yung kalamnan at Ay, balahibo. kalamnan. Ano yung kalamnan, pretty Basta boy? yun na yun. Pero yun nga, pag nagmamahal kasi tayo, Correct. hindi lang naman yung saan tayo komportable, yun lang yung mamahalin natin. Dapat kaya nating tanggapin, kaya nating mahalin yung flaws ng isang tao. Yes. Ugali niya, Tama. at yung kung sino at ano siya ngayon, at yun nga, kung gusto mo siya at gusto mo maging better person yung isang tao, tulungan mo siya instead of judging him or judging her. Alam mo, nangyari yun sa akin, pretty boy. Oh, May gustong-gusto ako. Oo, may gustong-gusto akong tao. Tapos? Yung taong to, medyo naliligaw ng landas. Okay. So, para pa-feel ko sa kanya na genuine yung nararamdaman totoo ko sa ka, kanya, oo. hindi puro init lang ng katawan ang ibibigay ko. Oh, Di ba? syempre. Mauubos ako niyan. Oo. So, ang ginawa ko, tinulungan ko siya. Tinulungan ko siya, hindi man financially, pero yung Tinulungan mo siya tulong na makabangon. makabangon. Correct. 'Di ba? Kinonect ko siya sa pwedeng makatulong sa kanya to have his income. Oo. 'Di ba? Yung pwede siyang kumita ng marangal at di siya sisirain at magiging maganda yung landas ng kanyang tinatahak. And that what is you call true love. Yeah. Ay. Yan ang matindi. Pero wala DJ na Maine. yun eh. Tapos na ang sakit. Pero may ganyan talaga. Pero at least, oo. wala akong regrets, pretty Yeah, of boy. course. Oo. 'Di ba? Hindi man kami nagkaroon ng happy ending. Pero alam mo yung bit-bit mo na, ay, natulungan ko tong taong to. Yun ang happiness na hindi mabibili ng pera. Makukuha. Totoo. Kaya, happy ako ngayon na ikaw naman yung tinutulungan ko. Oh, wow! Sana all! Woo! Grabe. Di ba? Ang haba naman ng hair ko, DJ Ay, Maine. Pero halika. ito ang matindi. Ano? Na pagmamahal ko na kaya kong ibigay. Ano yan? Kaya kong magmahal, Kuya Ian, na kahit hindi mo ako, hindi mo ibigay o pabalik sa akin. Ay, iba. Kaya kitang mahalin. Without na- reciprocation. Yes, pag Di ba? ako nagmahal talaga. Totoo naman
kasi yun, pretty boy. Pag nagmahal tayo, dapat hindi ka, di naman dahil nagmahal ka kasi Hindi. naghahangad ka ng mahalin ka pabalik. Hindi ka ako naghihingi ng kapalit. Ng sukli, Ng 'di ba? sukli. Kasi yun yung true love. Oo. 'Di ba? Mahalin kita, mahalin kita. Kahit walang Ano to? kapalit. Basta irespeto mo lang din ako. Huwag mo Totoo. lang akong pakitan ipapahiya sa iba na hanggat maubos din ako. Kasi tao lang tayo, maubos. Pero hindi kita i-judge, hindi kita anuhin. Mahalin pa rin kita. Tama yan. Silently. Oo, kasi ang totoong pagmamahal may respeto yan. Hindi Correct. lang puro love yan. Yes. Trust, respect, Mm. love. Oo, Pero diba? uunahin mo dyan yung love. Kasi kung walang love, walang respeto. Kung walang love, walang trust yan. Oo, kasi may dagdag pa yung isa. Ano na naman? Kung walang pretty boy? trust, delikado. Ay, oo Dadami naman, kayo. dadami kayo lalo kung hindi pa kayo ready, pretty boy. Yes. Kaya naman, Kaya- sa mga mahilig makipagtalik na ganitong oras, hoy, mag-condom kayo. Hoy! Ay! Bakit? Ay, totoo yan. Gulat ako dun. Totoo yan, Oo, di ba? tama, Ano tama, yan, tama, pinapractice yan, di ba? Ang safe sex. At speaking of safe sex, mapapakinggan nyo yan dito every Wednesday. Yes. Ano yun, tama. 10:30 p.m. to 11 yan ang tumbukin mo, Dok. Natutumbok talaga ni Doc. Oo, talagang ang galing talaga na hindi lang puro sarap dapat talaga. Dapat Oo. meron ka ring responsibility sa sarili mo at Yep. doon sa nakaka-sex mo. Yeah. Hindi lang puro intimate. Ano yan? Oo. Huwag ganon. At mabalik tayo kay Conrad. Ayun nga. Kapag Brad. mahal mo siya, tanggapin mo ng buong buo. Kung naguguluhan ka pa, hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. Take time. Atras muna. Oo, hinga muna, 'di ba? At hindi ka naman masamang tao pag hindi mo siya pinurso talaga. At Hindi mo kasalanan. hindi mo kasalanan 'yon dahil lahat tayo may standards tayo at walang masama doon, may ideal tayo, 'di ba? Kaya para hindi magkasakitan, alamin mo muna kung ano ba talagang totoong nararamdaman mo para doon Correct. sa babaeng gusto mo. Correct. Main Event.